Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kapitulo 3, versikulo 13 hanggang 17. Sa araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng pagbibinyag sa ating Panginoon sa Ilog Jordan mula sa mga kamay ni San Juan Bautista. Sinabi ng mabuting balitang ating pinagninilayan na pumaroon si Jesus upang magpabautismo, ngunit tumutol si Juan. Sinabi ni Juan Bautista, "Ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit po kayo nagpapabautismo sa akin?" At alam natin na ang binyag na ibinibigay ni San Juan Bautista ay binyag bilang tanda ng pagsisisi sa kasalanan at pagbabalik loob sa Diyos. Kaya nga hindi maisip ni San Juan Bautista na si Jesucristo ang Mesiyas, ang tagapagligtas, ang anak ng Diyos na walang kasalanan, ay sasama sa mga nakapilang tao na nais tumalikod sa kasalanan. Ibig sabihin, mga taong nooy alipin ng kasalanan, ngunit nais nang lumaya. Mga taong dating nasa dilim, ngunit nais nang pumunta sa liwanag. Mga taong dating bilanggo ng pagkaalipin sa iba't ibang kasamaan na nais nang lumaya. Mga taong marurumi, mga taong walang kahulugan, mga taong walang layunin sa buhay. Ibig sabihin, mga taong pagod na sa kanilang araw-araw na pakikipaglaban sa kahungkagan na dulot ng kasalanan. Kaya nga hindi maisip ni San Juan Bautista bakit kailangang humanay ng ating Panginoong Hesukristo sa mga taong makasalanan. Ngunit napakaganda ng sagot ng ating Panginoon. Hayaan mong ito ang mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya't pumayag din si Juan. Ano ba ang ibig sabihin na humanay sa piling ng mga makasalanan ng Panginoong Yesus? Ang ibig sabihin, nais niyang makaisa ang mga taong nagdurusa, ang mga nilikhang alipin ng kasalanan. Nais niya silang makaisa sa kanilang pagdurusa. Totoo, hindi nagkasala ang ating Panginoon. Ngunit nais niyang kunin ang pagdurusa, ang bigat, sanhi ng kasalanan ng tao sa kanyang sarili. Kaya siya ay humanay sa mga taong nais magbalik loob sa Diyos, sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ang tanging daan upang makapagbalik loob at makabalik sa ugnayan sa Diyos ang lahat ng nilalang. Isang napakagandang larawan. Ang mabuting balitang ito ay ibinubuod sa ating lahat kung paano at gaano kalaki ang walang kondisyong pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang ibig sabihin, nakiisa si Jesucristo sa kalagayan ng sangkatauhan. Ang ibig sabihin, siya ang Emmanuel na sumasa atin, sumasama sa atin, nasa gitna natin. Hindi man tayo karapat-dapat, ang kanyang nag-uumapaw na pag-ibig ang naging dahilan upang tayo ay pagindapating tumanggap ng kaligtasan. Ang paghuhugas ng kasalanan natin ay tanda rin ng paglubog ng ating Panginoong Jesucristo sa tubig ng Ilog Jordan. At ito ay larawan o pag-aninag ng binyag ng mga Kristiyano. Sapagkat ang kahulugan ng binyag ng mga Kristiyano ay pakikiisa sa paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon. Ang misteryo Pascual.
Totoong nagdurusa tayo sa maraming dahilan sa buhay. Higit sa lahat, nagdusa tayo ay nahirapan sanhi ng ating mga kahinaan at kasalanan. At alam natin sa kasulatan na ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. At maraming namatay sa ating buhay, sa ating pagkatao. Totoo, maaring hindi pisikal na kamatayan. Ngunit sa mga pagkakataong namatay ang ugnayan natin sa Diyos dahil sa mga nagawa nating kamalian, ganun din namatay ang pag-ibig natin sa kapwa. Namatay ang mabubuting relasyon sa ating mga tahanan dahil sa ating mga kahinaan. Ang binyag ng ating Panginoon Jesucristo ay isang pangako, sapagkat maaaring lumabas sa kamatayan. Kaya nga tayo ngayon ay nakikipag-isa sa pag-ahon ni Jesucristo sa tubig, sa pagbangon ni Jesucristo sa libingan, sa kanyang muling pagkabuhay. Ang ibig sabihin ng kapistahang ito ay maaaring magsimula, maaaring mag-umpisa muli. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, mag-uumpisa muli at malilikhang muli ang ugnayan natin sa Diyos. Bubuuin muli ang ating pag-ibig at pagmamahal sa ating kapwa. Ibabangon muli ang mga ugnayang namatay. Ang sugatang mga damdamin ay paghihilumin upang mabuo ang pag-ibig sa tahanan. Isang napakagandang kapistahan na puno ng pangako. Kaya nga sa ebanghelyong ito, makikita rin natin na nung umahon na ang ating Panginoong Hesus mula sa tubig ay nabuksan ang langit. At nakita ni Hesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. Napakagandang larawan na sa tuwing tayo ay makikisa sa ating Panginoong Jesucristo, magsisimulang muli sa buhay. Makikita natin ang buhay pala ay hindi malungkot, hindi isang sumpa, o sa madaling salita, hindi isang impyerno. Sapagkat bumubukas ang langit dahil ang langit ay nagpapabuhos ng pag-ibig ng Diyos. Sa tuwing tayo ay magbabalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, makikita nating nakabukas ang kalangitan. Sapagkat tayong lahat ay nilikha hindi para sa daigdig na ito. Tayo ay naglalakbay lamang dito. Isang araw, tayo ay tutungo sa totoo nating kaharian na inihahanda ng Panginoong Jesucristo ang mga silid sa tahanan ng Ama sa Langit. At ang huling talata sa mabuting balitang ito ay nagsabi, ang tinig ng Diyos Ama sa Langit, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, hindi na lamang tayo mga nilalang. Ang ating Panginoong Jesucristo ay ang anak ng Ama. At dahil sa Kanya, tayo rin ay pinapagindapat maging mga anak ng Diyos. Mayroon tayong Ama na nasa langit, na nakakaalam ng dinadaanan natin sa buhay, sa atin ay sumusubaybay at nagbubukas ng landas patungo sa Kanya. Tayo'y mga anak ng Diyos dahil sa ating Panginoong Hesus. Kaya tayo ngayon ay magpuri sapagkat hindi na natili sa kalangitan ang Diyos. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, siya ay bumaba sa ating kalagayan. Siya ay sumama at humanay sa pagdurusa nating lahat na mga mahina at makasalanan. Ngunit hindi natapos dun. Nais niya tayong bigyan ng bagong kalikasan. Isang kalikasang hindi kayang bayaran ng kahit anumang kayamanan sa daigdig na ito. Ito yung kalikasan na ating tinatanggap sa binyag. Tayo ay mga anak ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.